hindi naman siguro kabawasan kahit sa anong paraan ay mapagsilbihan natin yung ating customer. Pinick up ko nga pala si ma'am dito sa Condiman Street, Quezon City. Ang drop-off location niya ay sa Pasig, halos 13 to 14 kilometers ang layo ng bibiyahin namin. Pagkatapos kong bigyan ng shower cap si ma'am at sinuotan ng helmet ay agad kaming sumakay ng motor. Sa part na to ay halos umaambon-ambon na rin. Tinanong ko si ma'am kung magsusuot na siya ng raincoat pero tumanggi siya. Sabi niya saka na raw pagka lumakas na. Tinignan ko agad ang rotang dadaanan namin. Pagkatapos nito ay agad na rin kaming umalis. Pero habang nasa biyahe kami ay lumalakas yung ambon. Pero sige lang, hindi pa naman nakakabasa. Pero yung ambon na kanina ay daan lang, ngayon ay libo na. Pagdating namin dito sa EDSA, tinanong ko agad si ma'am kung magsusuot na siya ng raincoat. At sa wakas ay pumayag na siya. Dahil sa haba ng biyahe namin ay unti-unti naming nararamdaman na nababasa na kami ng ambon. Kaya dito ay kinuha ko na ang raincoat na gagamitin o susuotin ni ma'am. Desisyon na rin ako na tulungang magsuot ng raincoat si ma'am para wag na rin siyang mahirapan dahil baka hindi niya kabisadong suotin ang raincoat na dala natin. Kapag ka nahirapan at nagkamali pa ng suot ay baka mapigtas pa ang mga botones nito. At hindi naman siguro kabawasan sa ating mga rider na pagsilbihan natin kahit na maikling oras yung ating mga pasahero. Pagkatapos ko ngang masuotan ng raincoat si ma'am ay kinuha ko rin ng helmet niya at naisuot din ito sa kanya. Pagkatapos ng kay ma'am ay kumuha rin ako ng raincoat na para sa akin kasi baka si ma'am tuyo, ako basa. Kaya dapat magsuot din ako ng raincoat. Matapos ko na rin suotin ang raincoat ko at agad na rin akong nagsuot ng helmet. Nang masuot ko na ang aking helmet ay sumakay na rin ako ng motor. Sinabi ko na rin kay ma'am na sumakay na siya at nang makaalis na rin kami. Nang makasakay na at okay na si ma'am at umalis na rin kami. Yun nga lang, pagdating namin dito sa Pasig ay wala na palang ulan kaya tinanggal na namin yung aming mga suot na raincoat. Pagdating namin sa drop-off location ay tinuro agad ni ma'am kung saan ko siya dapat ibaba. At nung malapit na kami ay merong sumalubong sa amin. Yung pala kaibigan ni ma'am na kanina pang naghihintay sa kanya. Tinanggal agad ni ma'am yung helmet na suot niya. Agad niyang binigay sa akin. Pagkatapos ay sabay na rin ang pagbaba niya ng motor at abot ng bayad at tip niya. Kinuha na rin ni ma'am ang bag na pinalagay niya sa harap ng motor ko. Pagkatapos nito ay nagpasalamat si ma'am, nagpasalamat din ako kaya nagpasalamatan kami at nagdesisyon na rin ako na bumalik sa tambayan. Pagbalik ko nga sa tambayan ay inabutan ko itong marami mga biker kaya inalo ko sila ng kaping mainit ni Move It. Laking pasasalamat nila at nagkita uli kami at dito ay makakatikim naman sila at mabibigyan ng libreng kape, biskwit at tinapay para sa libreng merienda bago sila bumiyahe. Kadalasan kasi yung mga tumatambay dito ay nag-aabang ng booking dahil ang iba sa kanila ay panggabi ang biyahe. Kaya sinimulan ko na ilabas ang kape, tinapay at biskwit at magbigay ng mainit na tubig sa mga gustong magkape dito. I know I let you down, I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain.